From being funny, the material, I'm referring to the material, what made you fall in love sa project na to? Why did you pursue doing this? Bale, nung nabasa ko yung kwento, yun. And then, pumasok yung ibang, kasi di ba parang, yung love story, parang, naghahanap na siya ng bagong treatment. Yung kilig, diba? Naghahanap na siya ng, sino yung gagawa nung ngayon? Sino yung gagawa ng panibagong pagpapalabas or flavor or feelings ng ano. So, yung si Ramon, yung sa libro niya, yun eh. Yun. And then, siguro, dahil matanda na ako, feeling ko, parang, grabe, parang hindi ko na yata kaya to, ha. Pero nung pumasok yung libro ni Ramon, nakarelate ako. Kasi, hindi naman sa hindi ako crush na crush ko. Pero parang, nakarelate ako bigla. Pero hindi nagkaroon ng age gap bigla yung edad nila Kim Chu tsaka si Yadin sa akin. Because of the Ramon factor. Kay Sir Ramon, what inspired you to do this particular material? May pinaghuhugutan ba from your personal experience? Ayoko nang ibalik ang mga nakaraan. Kasi baka umiyak lang ako dito sa harap ng lahat. Masira ang appetite niyo for extra servings. Bale yung libro, galing yan dun sa mga nagtatanong sa akin sa aking Formspring account. Alam niyo yung Formspring, yan? Yes. Ayun, so simula pa konti-konti mga tanong paano maningil ng utang dun sa kanila, paano kukunin pabalik yung USB, tapos utang sa pag-ibig. Kaya generally, hindi ko naman talaga kwento to ng maraming tao na nagtatanong sa akin. Tapos sinasagot ko. Tapos, ayun, ginawa kong libro. Hindi ko talaga in-expect na magiging pelikula siya, pero sa malikhaing mga pag-iisip nila, Direct Irene, Direct Joyce, mga taga-Star. Ayun, nabuo siya bilang kwento ni Sandy at Alex na parang nasasalamin naman doon lahat ng mga major na parts ng libro. Kaya ayos din, interesting din itong movie na to. Kasi bihira din yung libro na natatranslate. Lalo na yung librong ganon, parang mala question and answer into a movie. Hello, good morning po, Mami Jo. Ang tanong ko po, muna kay Sir Ramon. Si Sir Ramon. Kasi, idol ka ng mga bata. Tapos, ang napansin ko, nire-share ng mga bata, tsaka nire-retweet ng mga bata. From the trailer was the line, daig ng malandi ang maganda. Anong particular question? Gaano karaming Formspring questions related dun sa bakit hindi ka crush ng crush mo, tsaka dun sa linya, daig ng malandi ang maganda. Oo, kasi maraming nagtatanong, hindi naman sila kagandahan. Well, konti lang naman yung maganda sa populasyon natin. So, paano sila compensate? Kasi yung kagandahan, medyo ka-inborn. So, gagawa ka ng paraan. So, hindi lang landi na parang malandi na talipandas. Pero, sabihin, emotional landi, magiging mabait. Ayun, bawi ka sa ibang bagay. Parang ganon. Personality, interesting, ganyan. Ayun. So, hindi lang yung mga papang-akit na bababa mo yung cleavage mo, gano'n. Tapos, magsusot ka ng perfect shorts. Ano rin, meron din landi sa mga ngiti. Ayan. Yun. Pero hanggang ngayon po, nagkakaroon pa rin kayo ng Formspring questions na related pa rin din sa bakit hindi ka crush ng crush mo since it was written from the book. Nako, oo. Pero, minsan, yung mga ibang tanong, hindi ko na pinagsasagot. Sinasabi ko na bumili na lang sila ng libro para makatulong sa sales ng libro. Ina-advise ko rin sa mga tao na huwag nila ipahiram yung libro nila para bumili. Thank you, ha. Tsaka bakit may saba? Sabi ni Tado, bigyan mo siya ng saba. Saba? May saba. Nakalagay doon sa libro nila.
Oo, si Tado may libro din kasi yun. May Yung, ano kung saba kasi, pampaano yata yun. pampatibig. May effect sa, ano, sa lamig. Ay, may excellent din sa ba? Oo, kasi ang theory ni Tado, halimbawa, para daw mabawasan yung landi, pakainin mo ng papaya kasi yun daw pinapakain sa mga kumbento. Oo, tapos sa Zamboanga, may prutas na tinatawag na marang. Ayaw mo Ano yung marang? Yung parang ano? Parang durian pero... Parang guyabano yung korte. Parang duri. Oh, parang apis. pero parang guyaban. Oo, ganun. Marang. Yun daw yung ano, saba, pag dahil hindi naman available ang marang dito. Hindi naman basta saging, saba. Medyo kwadrado ng saging. Si Direk po, tanong ko naman po kay Direk. Direk, ano pong experience na for the first time po? Kasi you got attracted with the script. Tapos later po, na-realize nyo, you got to know si Ramon Bautista. How was the experience na kakaiba kasi si Ramon, iba, hindi mo yung itsura. Hindi, not an everyday, At saka yung doon po sa shooting, ano po yung pakiramdam na kasama niyo si Ramon? Ano po yung advantage, disadvantage na si Ramon yung kasama niyo? Advantage na. Ewan ko, pag dumarating siya, nakaiti kami. Tapos, sarap ng kwentuhan. Pupunta ka agad sa table, kain, tapos sarap na ng kwentuhan. Even si, kakain ka agad doon. Ano ka ba? Wala kami good morning. Tapos, nandun, tapos darating si Sian, tsaka si Kim. Usually, yung mga artistang mga ganyan, takot sa mga tao. Mga sanay sa mga madaming tao. Pero sila, lalapit sila, magpagkwentuhan. Tapos nakangiti ka. Pag nandun sila mo, nakangiti ka. So, magaan lang. Yung ano. Siguro, para sa buong experience ko rin ng paggawa ng pelikula is walang Ramon, walang ganong topak na pumasok sa pelikula ko. Topak, topak ko lang. So ngayon, bilang natulungan ako ng topak ni Ramon. And iba yung conversation. Meron kang sinishare. Natututo rin yung mga artista namin na meron din silang natutunan. Meron ibang milieu pala. Ako rin, on my part, kasi ako mahilig sa computer. Hindi ako mahilig sa anything techy na ano. So, yun. Meron siyang binibigay na ano. So, parang for me, binuksan niya yung perspective ko on other things like YouTube sensations, mga ganun. So, iba sila, siguro, kayo yun, no? So, yun. Bumubukas yung, mahirap kasi pag nakasanayan ko na yung analog. Mahirap pumunta doon sa So, yun. May mga tao doon and then you have to welcome it. Siguro, nawe-welcome mo siya dahil nakamiti ka. Ganun. Pero, isa po last question mo. Yung parte ng pagkakamot ng puwet, talaga pong yun. Kasi, napansin ko siya sa trailer. Talagang kasama yun sa script, yung pagkakamot ng puwet. Hindi po. Kasi po yung panty na yun, yung suit na, makati po sa puwet talaga yun. In my own honest experience. Na hindi ko na inulit sa mabuong buhay ko. Makati talaga sa puwet yun, yung tibak, di ba? Oo. So, yun. Kaya ina-adjust mo parati. Kung mga lalaki nag-a-adjust ng bayag. Mga babae, pag nakatibak, nag-a-adjust din sa puwet. Kasi lalo na lace. Yun. Pag hindi ka sanay. Yun. Tibak po pala talaga. Opo, tibak po yun. Hello, good afternoon. To directors, as you all know naman yung mga cast super talented, especially si Kim. So, kumusta yung experience working with this talented people?